Ngayong araw nga netizens, may bago nilabas si Kymco na Skytown 150. Napakaganda ng feedback ng mga netizens natin pagdating sa aesthetic niya kasi nga medyo box itong motorsiklo na to. Kakaiba siya compared dun sa ibang mga motorsiklo na nakasanayan natin when it comes to design at nasa 150cc category siya. Hindi lang yung aesthetic niya ang maganda for me netizens kasi napaka-competitive ng price point niya para sa specifications na ino-offer niya. Kumbaga, sulit. Sa presyong 118,500 pesos, ito yung makikita nyo sa Kymco Skytown 150. Silipin natin. Tara! May tatlong kulay na nilabas for the Skytown 150. Yung isa ay pearly black. Napaka-head turner din ng kanilang golden brown na may pagka-silver metallic sa personal. At yung pinaka-head turner sa kanila, for my own opinion, ay itong pearl white. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo netizens, super competitive ng price point niya kasi wala pang 120k which is 118,500 pesos lang. Makakuha ka na ng isang decent motorcycle na merong dominant na size. Plus, idagdag mo pa na meron din siyang TCS or traction control system. Tapos, naka-disc brake sa unahan, naka-disc brake sa likuran, at dual channel ABS pa. Oo, tama yung narinig nyo netizens. Isa to sa mga medyo pinakamurang option na mabibili ninyo sa market na merong dual channel ABS. Alam naman natin na pagdating sa safety, when it comes to sudden brakes, ang merong ABS or anti-lock braking system ng motorsiklo ay isa talaga sa mga safe gamitin para hindi mag-lock yung wheels natin at tuluyang mag-slide tayo. With the power of traction control system din, kapag nadulas naman tayo sa mga cornering ay isi-synchronize niya or papabagalin yung likuran na gulong para sumabay sa nasa unahan at hindi tayo tuluyang madulas. So, super safe po ng motorsiklo na ito. Sakto lang din yung size sa akin ng pinaka-seat niya netizens at sobrang komportable niyang upuan. May konti siyang hulma para medyo may support yung ating lower back. At the same time, meron pa din siyang enough space para maging komportable yung ating pillion ride. Pag binuksan mo naman tong seat na to, makikita mo yung napakalaking seat storage niya na kasya ang isang full face helmet at meron ding dalawang hooks para kung meron kang spare helmet eh pwede mong isabit doon. Naka fully digital din tayo ng meter panel netizens at medyo malaki yung meter panel niya na pabor para sa ating mga nagda-drive, especially kung medyo malabo na yung mata mo, kitang-kita mo yung mga information dyan, tsaka nakaka-proud din siyang i-drive kasi yun talaga yung pinakakita natin as a rider kapag nagmamaneho tayo, di ba? Bukod sa kanyang full LED na ilaw na split type at hindi nakakasilaw sa nakakasalubong, ay nagustuhan ko rin yung kanyang dalawang turn signals na parang crab shape doon sa may bandang unahan. Very stylish siya for me at super visible din and very minimalist naman yung kanyang tail light sa likuran. Nakahiwalay din po pala yung mga turn signals niya for extra rugged look. May plate light din tayo and reflector, added visibility at night. Regular telescopic fork yung ating suspension sa unahan at meron naman tayong double swing sa rear suspension. Medyo maluwag din yung kanyang leg space netizens. So kung medyo matatangkad din yung magdadrive ay kasya din sa motorsiklo na ito. Kung medyo kahit ko naman na 5'4" ay may extend mo rin yung paa mo for a cruising style position. And 740mm naman yung kanyang seat height na pasok para sa mga Filipino height na kagaya ko o kaya naman ay sa mga lady riders. Very seamless din yung kanyang pinaka-pillion ride step na parang part of the assembly at body color naman yung kanyang pinaka-grab bar sa likuran. Wala ka masyadong makikitang decals dito aside doon sa kanyang 3D emblem na nakalagay yung Skytown 150 at syempre yung ating premium na Kymco badge sa unahan. Meron din palang massive windshield ng isang to netizens kaya masasabi mong magugustuhan mo to when it comes to touring dahil meron kang ease of use, hindi ka bugbog sarado sa hangin kapag ka pumapaspas ka na. Meron din pala siyang dalawang packet sa unahan netizens. Yung isa ay merong cover, yung isa naman ay uncovered. At meron tong USB Type-C na charging port at USB Type-A na charging port. So para sa mga naka-iOS dyan, pabor sa atin, fast charging. At the same time, kung gumagamit ka ng Google Maps or Waze while driving, ay napakalaking tulong yan sa ating mga riders. When it comes to engine naman netizens, ay meron tayong single overhead cam, 4-stroke, single-cylinder engine na merong 150cc of displacement at syempre, fuel injected na rin kaya matipid sa gasolina at meron din tayong air cooling system. Para sa akin, mas less maintenance pa nga yung air cooling system at for less than 200cc na motorcycle ay super compatible naman ang air cooling system. So there's nothing to worry about. We can also expect a maximum power of 8.2 kilowatts at 7,500 RPM and a maximum torque of 11.9 Newton meter at 6,500 RPM. Very decent na for
for its displacement. Magaan din pala ang motorsiklo na to, kaya magugustuhan nyo yung power to weight ratio niya dahil 126 kilograms lang po ang motor na ito. So para sa mga beginners at gusto ng 150cc, para ma-make sure nyo na in the long run ay walang bitin, you can go with this Skytown 150. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, ay meron siyang 7 liters of fuel tank capacity. For its size, sapat na yan at makukonsider mo na nga na malaki siya at malayo na mararating mo bago mo maubos yung gasolina mo or magpa-refill ulit. So iwas pangamba kapag pumapalit tayo sa mga bundok na walang mga gasolinahan, kayang-kayang magbalikan ng motor mo. Meron din tayong 1,320mm na wheelbase at para naman sa overall dimensions, ay meron tayong length na 1,940, width na 750 at height na 1,340mm. For the front tire size naman ay meron tayong 110/70 R14 tubeless tires. At sa rear wheel size naman ay meron tayong 130/70 R13 inches wheels naman dun sa likuran for better na arangkada. Kapag nakita nyo siya sa personal, netizens, talagang merong size ang motorsiklo na to na nakakatulong, especially nowadays, na merong pride of ownership talaga kapag ka malaki yung minamaneho mo, may confidence ka sa kalsada, plus merong decent na power output, and abangan ninyo dahil kapag ka napahiram tayo ng lend out unit ni Kymco ay itetest drive natin siya sa actual road condition. Kung gusto nyo mapanood yan, ay make sure nakasubscribe para hindi nyo ma-miss out. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang Skytown 150 para sa presyo niyang 118,500? It all has the bells and whistles na kakailanganin natin sa isang motorsiklo, kaya para sa akin ay very competitive ito sa market ngayon ng 150cc category. And masaya ako na isa tayo sa unang naka-witness ng motorsiklo na ito at on the first impression ay nagustuhan ko kaagad yung kakaibang looks niya if you will compare it dun sa mga mas popular na motorcycles na ngayon sa merkado. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Ito ang pinakabagong Kymco Skytown 150. Tignan nyo naman yung itsura, netizens. So, sobrang futuristic. Gustong-gusto ko tong kanyang headlight. Skytown lang talaga yung may ganyang itsura. May malapad tayong windshield, traction control system, naka-disc brake na sa unahan, naka-disc brake pa sa likuran, dual channel ABS. Ang ganda ng curve ng turn signals niya, netizens. So, ganda rin ng fairings niya. May regular telescopic port tayo sa unahan, dual shock sa likuran. 770mm pala ang seat height niya. 126 kilograms lang. 150cc, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, air cooling system. Fuel injected 8.4 kilowatts and a maximum torque of 11.9 Newton meters. 7 liters, so malayo na yung mararating mo bago mo maubos yung gasolina. 110/70 R14 sa unahan, 130 R30 naman sa likuran, and both tubeless tires. Fully digital na tayo na meter panel dito. May cover na bulsa sa kaliwa, uncovered sa kanan. USB ready na charging port at meron pang Type-C for faster charging. On the regular side naman, yung lapad ng kanyang upuan, napakalambot ng cushioning at meron pang separation para masuportahan yung ating lower back and for our pillion ride to be comfortable. Body color naman yung kanyang grab bar at wala kang halos decals na makikita kundi yung 3D emblem lang ng Skytown 150 sa gilid. Napakalaki rin ang kanyang seat storage, netizens, at kasyang-kasya ang isang full face helmet. May tatlong colors na available. Merong pearly black, pearly white, golden brown. 118,500 pesos. O diba? Not bad. Para sa inyo, netizens, sulit ba tong Kymco Skytown 150? Comment nyo naman sa ibaba.